My favorite item sa haul na to kasi ito rin naman ang pinakamalaki at pinakamahal that I got. 1,900 siya actually, but I think super solid na. Hi, Rap Squad! Welcome back and a happy New Year! Grabe, 2026 na. Magdadagdag na naman tayo ng edad, Diyos ko po. But as a material girl, alam niyo naman na I love spoiling myself at nagdadagdag din ako ng mga supplies, ng mga tools in order to motivate me and inspire me this 2026. Actually, hindi ako ang nag-spoil sa aking sarili, but si Timo. Look at this. Ang dami kong ipapakita sa inyo and I'm so excited. But before all that, gusto rin kayo spoil ni Timo because if you input the code KCG2788 sa mismong search bar ng Timo apps ninyo, you can get a 5,000 peso coupon bundle. Once again, ang code ay KCG2788. First item that I got this year ay suot-suot ko na. It's this dress. Sobrang cute, no? And I must say, hindi lang siya sa itsura maganda pero sa feeling as well. Unlike other mga affordable dresses online na parang ang cheap, lakas maka-polyester, mainit, makatayong tela. This one is so light, super presko. Approve na approve sa aking conservative na mother. Second item is another dress, pero ito naman, feeling ko hindi na ito ma-approve sa aking mother. Even though it's meant to be daring, body hugging, the tela is once again high quality. Para siyang lighter type of a ribbed spandex na talaga namang may stretch. So kahit 500cc or medyo yamado ka sa balakang, talagang magkakasya sa'yo to. Plus, it's available in multiple sizes pa. Up next, I have two pairs of shoes. Unahin natin tong medyo casual. And by the way, ang dami palang nagtatanong sa akin kung saan ako nakakabili ng shoes na size ko. Kasi alam nyo naman, kasama sa sumpa ang malaki ang paa. I'm a size 10. At sa Timo, you guys, halos lahat ng styles and sizes available sa kanila. But anyway, for this specific one, sa gilid, meron siyang Hello Kitty design. And yes, this is an official Sanrio licensed product. So legit na legit talaga siya. Sinukat ko na rin to and it's so comfortable sa aking mga paa. Ito naman medyo dressier type of footwear na to. Pero once again, bilang trentahin, ayan, maliit lang or konti lang yung heels niya para hindi masakit sa paa. But the design, it's so gorgeous. Now, isa pang nakuha ko from Timo is my charm bracelet. And actually, nagulat ako dito kasi hindi mataas yung expectations ko. I got this for only 239. Ang bigat niya, ang ganda niya, at dahil nga stainless steel siya, for about 9 days, hindi ko pa ito hinuhubad. Naliligo ako, natutulog ako with this on, and there are no signs of pangingitim or pagpa-fade ng gold niya. Now, lastly, ito na. My favorite item sa haul na to kasi ito rin naman ang pinakamalaki at pinakamahal that I got. 1,900 siya actually, but I think super solid na. 23 items na siya in one. At madalas ko itong makita sa TikTok actually. Sobrang viral nito sa ibang bansa, lalo na sa US. So I'm very curious. Tingnan natin ngayon din. And I wanna start off with the foundation brush. First impression, sobrang gaan niya. At nakakagulat kasi meron pa nga siyang pink shimmer inside the handle. But despite that, ang gaan pa rin niya. But in fairness, mukha siyang matibay. Mukhang nakadikit ng maayos. Malambot din yung kanyang bristles. Komportable sa mukha kahit dito sa may under eye area, which is very sensitive. Pero hindi kasi ako mabuffing brush na girly. Kahit anong mangyari, babalik pa rin ako sa sponge when it comes to applying foundation or my base. So itong sponge na to, binasa ko na. And initially, akala ko ang tigas-tigas niya. Ito tuyo pa, ang tigas niya. Pero actually, kapag nabasa na siya, lumalambot siya. O parang ako, kung kailan lumaki, tumanda, mas lumambot. For the concealer, meron siya ditong buffing brush again. Pero unlike nung pinang foundation natin kanina, this one mas maliit at saka mas konti yung bristles. Yeah, dahil nga mas maliit siya, mas naging focused and concentrated yung concealer doon sa area na gusto ko lang siya ilagay. Another thing I noticed, itong mga brushes na to so far hindi nila na-absorb yung mga product. Talagang they make sure na lahat ng product na pupunta sa face mo. Now, para sa cream contour, meron tayong angle brush. So cute. And initially, akala ko magiging sobrang kapos o maliit siya para sa aking face. But actually, I enjoy this size. Hindi kasi talagang natitimpla ko kung hanggang saan lang yung contour na gusto ko. Next is cream blush. For that, we have this dome type of brush. Feeling ko kompleto tong mga to. And this one, even though as you can see, fully packed yung kanyang bristles, parang siksikan. In fairness, malambot pa rin siya. Tsaka magaan. Consistent. Powder, obviously, ito na yun. Ito yung biggest and fluffiest of all the brushes. Tumpak na tumpak pa rin yung size niya, hindi sobrang laki, just enough to reach the areas na gusto mong ma-reach, like here sa under eyes,
sa eyelids, sa gilid ng nose, everywhere basically. But upon looking here sa mga eye brushes, walang angled eyebrow brush. Ang meron lang is an individual spoolie. So I guess I'll just draw on my kilay as usual. Tapos ito na lang gamitin natin. Wala tayong choice. For eyeshadow, sobrang dami nating options. Nakaka-excite. But I want this fluffy brush for an all-over color. Now I'm gonna try this less fluffy flat brush and get a darker shade for the outer parts of my eye. Oh no! Napansin ko na merong tatlo sa mga eye brushes. Halos pare-pareho. Sayang yung slot ng dalawang brushes kung kapareho lang din sila nung isa. Considering na sobrang ganda ng performances nila so far. As in, walang tugging, walang uncomfortable feeling even sa eyelid. Now may kasamang maliit at super tapered na detailing brush. I think this will be perfect in applying shimmer. Oh, pak. Even on the tip of my nose kasi very concentrated yung kanyang shape. Kung saan mo siya ilagay, doon at doon lang talaga siya. This is so nice. Magagamit at magagamit ko to lagi. Now, subukan natin yung kasamang lash curler. Let's see if effective. Oh, wow. That is so cool. Effective siya. At hindi ko yun in-expect kasi kahit ito, sobrang gaan niya to the touch. Akala ko this will just be cheap, but actually, it works. Naglagay lang ako ng liner and falsies. Now, I'm gonna use the angled face brush again to reinforce the bronzer or contour natin kanina. Ganon din si powder blush using the dome brush na pinang cream blush natin earlier. Alright, so here is our final look using the brushes and other makeup tools from Timo. If I would have to rate this, I would give it an 8/10. 8 lang kasi may kulang nga, naghahanap ako ng angled eyebrow brush. At ayun, meron lang tatlo dito na pare-pareho. Akala nila hindi ko mahuhuli yun. Anyway, there you guys have it. Thank you so much for watching. If meron pa kayong mga suggestions and videos that I should do here on YT, then comment down below. Mwah.